Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcast Pinas, BBS, DWLB, 37 minutos makalis na po ada alas 10 nin pagkaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa inyo kabus. Aldaw po tabi kitang unyan kanda. Aldaw kitang unyan mga tugang kanda. Lunes asinda petsa 30 kita kan bulan kan Disyembre 2024. Kaibanan niya to sa engineering department iyaw dyan siyempre si Pastor Serge sa Marmol asin man mga tugang kaibanan taman dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Pitik Jonel Cuba, giraray marahin na aga po sa tuyang mga parantabay. Sa inman kamungunyan, anuman po ang sinilong pinaggigibo. Pilipinas, good morning. Bicolandia, marahay na aga. Asin Camarines Sur, ang paborito kong probinsya, magayon pa man giraray sa Bicol Region. Good morning, marahay na aga po sa tuyang mga parantabay. Pwede na po kamo magpaabot kan sa inyo pong mga requests. Duman po sa mga kababayan ta, pwede po yan ipaabot digdi po sa tuyang programa. Ang request nindo para at siya na alauna, pwede naman ngunyan, pero at siya na alauna ang play. Pwede po ang mga pagbati, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, reparo, komentaryo, asin na iba pa, gabus po yan na ipadara lang po digdi sa laog kan na programa ta. Sa tuya po yan na babasahon na mga tugang, duman po sa mga kababayan ta na nagaantabay po ngunyan sa laog kan na programa digdi po sa BBS mga tugang. Kaya siyempre kuen ngunyan Rizal ngunyan na mga tugang duman sa mga kababayan ta, holiday, mayo ni na trabaho kaya tiripon-tipon na bilog na pamilya. So pag tiripon-tiponan pamilya, dapat special man na handa ka na sa tuya pong mga kapamilya. Special man po dapat sa indang mga handa ngunyan lalong-lalo na bihira magkaigwanin na tiripon na pamilya. Sa aga tiripon lalo. Sa pizza uno mas lalo pang tiripon na mga pamilya, mga tugang. Kaya sa mga parantabay ta, kumusta sa indong harampangan ngunyan. Mauran-oranan kamugtakan ka na panahon mga tugang, kasubago nagbago na si oran digdi sa laog kan naga pero madiklum pa langit. Kaya kung maluwas ka mo ngunyan, magdara po ni na mga pamandong. Ingat-ingat man siyempre sa tuwing mga kababayan. Takadakol nin aksidente. Pero mga tugang duman sa mga kababayan ta, may bago na pong official ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP Camarines Sur chapter. Mga tugang, iyan sa pangaran kanda chairman kanda KBP, mayong iba ang station manager kanda BBS FM Naga, si SM Bibot Kalya, siya po ang nailir na chairman kanda KBP Kamsur para po sa 2025. And dyan po mga tugang unanimous, partner, unanimous mayo nagkontra, gabus nagbuto mga nag-arabot mga tugang, gabus nagbuto digdi po kay station manager ang bagong chairman kan KBP Bibot Kalya and ang vice chairman kan KBP iyo po si SM Rick Arnido and KM Kakampi mo Naga. Siya ang naging vice chairman
kan KBP. Kaya digdi harus sigabus na suporta nahiling po kan mga broadcaster digdi po sa parte kan probinsya kan Camarines Sur na dapat magkaigwanan ni na pagbabago sa KBP. And sa paghiling kan gabus na mga station manager digdi po sa probinsya kan Camarines Sur na nagtao po ni na solid support dahil sinda na mapapasala sa pagbuto sa bagong chairman kan KBP. Digdi sa pagtubod dinda magiging transparency ana dalagan kan KBP Kamsur sa bagong liderato mga tugang. So digdi po itong ito pong dating liderato mga tugang kan KBP, ito pong sa presenting niyan taday pa man nag-turnover. So ito po mga tugang haros dai na pinagsuportaran kan grupo and kadakol mga tugang na mga pinagabutasan ng mga pahayag ada mga miyembros kan KBP na lalong-lalo na po sa party kan nagtutukaw pangunyan na chairman kan KBP. Inot dahil na siya qualified as chairman kan KBP, ninuli po tabako man siyang station manager. Dapat kadto pa partir naga-dimiter na siya sa pwesto. Ninuli tamayong rason na magtukaw siya dyan sa party mismo akan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang chairman. Ninuli tabako man siyang station manager and mayo man siya mayo man siya ning diretso na magtukaw po bilang chairman kan KBP. Ninuling ani tabako man siyang manager. Ikaduwa sa mga big race na puntos kan mga miyembros kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas mayo nin transparency. Kawaranin na transparency and digdi po haros saro pa sa pinagtao na ehemplo kan mga miyembros kan KBP. Iyo po itong katatapos pa sa ng Christmas party na dapat magpaliwanag ang chairman kan KBP dapit po sa subuot digdi mga akusasyon mga tugang na digdi po may mga pangyayari may mga pangyayari sa laog mismo kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas orog na kan Christmas party na dai po makatutubod bakong makatutubod ang nangyari. So iyan po inahagad kan KBP ang paliwanag kan presenting chairman itong nagtutukaw pangunya nagtutukaw ngunya na chairman kan KBP taga dyan sa sarong istasyon kataid misana iniyo pong si Ronron Inon so inahagad na magkaigwa ni financial report dapit po sa status kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Orog na itong mga solicitation na nangyari po kan magkaigwa po nin Christmas party ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas KBP. Taan perming rason baga nangaya digdi garong bakong makatutubod ada dalagan urog na pagkaput nin financial na aspeto sa parte kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So iyan po mga kaputan sa naman na dapat na malinawan. Kaya digdi baga hinagad na kan grupo ng rebayan na magbago na kita ni na liderato sa parte kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and digdi
si kan mga inot mga tugang si station manager Bibot Kalia mayo man talagang plano, sabi niya maayo nga kung plano magdalagan sa KBP, kundi ang nagtutulod na itong mga station manager mayo na naginibo and station manager na si Sir Bibot kundi digdi sige kung yan ang nakagustuhan kan majority nga yan ang kagustuhan kan majority di sige tanganing iya nga mapakaray anda dalagan ka na kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. And ang karahayan kung nadangog nindo si pahayag ni station manager Bibot Calleja kanda BBS na iyo bagong chairman kan KBP, ang karahayan dumanta pati po and mga technician although ang mga technician kaya separado man yan sa KBP, pero ngunyan tinawan atensyon na dapat makaiba na maging miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapag sinabi kang broadcaster ito lang nagtatararam yan broadcaster mga tugang. So daing nga pwede iibata ang technician ninulita ang technician iyo and kaiba-iba kapartner kana mga broadcaster. Ang technician pag mayo ang technician dai maon dai makakataram dai makakataram ang mga broadcaster. Ano man pagkaaram kan mga broadcaster pagabot sa technical na aspeto ano man ang pagkaaram kan mga broadcaster sige daw kalikuta daw yan transmitter dyan. Sige daw, kalikuta daw yan kung kaya ka na mga broadcaster. Kaya dapat nga ninuli nga dakula ang partisipasyon kan technician sa broadcast dapat iibata. Kabali sa mga programa kan KBP mga technician. So iyan ang pagbabago. So iyan ang pagbabago. Dati-dati mga tugang saro pa dahil natatawaning gayong importansya anda mga yaon sa field. Dahil natatawanin na gayong importansya ang mga yaon sa field. Ngunyan, binago. Kabali sa mga tatawanin importansya afuera afuera po mga tugang kanda technician ito mga field reporters. So kabali yan sa tatawanan ninda dakulang atensyon. Ta siyempre mga tugang mga field reporters baga iyan saro sa mga nagbubuhay kang istasyon partner. Ang mga field reporter baga saro iyan sa mga nagbubuhay kang istasyon. Kung maayo nin report an angkor sige man lang ngalangalayan paano kung dahil tataw mag-research angkor partner ano ang ngangalangalakayan maraysa na kung perming preparado ang angkor kung nagre-research ang angkor kaya dakula ang partisipasyon mga tugang na itinatao sa broadcast kaniyo pong mga yaon sa field ini mga field reporters kung minsan ang angkor nag-aasa sa mga reporters maraysa na kung ang angkor day nag-aasa sa reporter kung kadakol nin balon na mga impormasyon na mga tugang igwa ni mga angkor dyan na nag-aasa po sa parte mismo kanda reporter yan ang dakulang problema kaya tama niyo yaon po sa tamang dalan ang KBP ngunyan digdi po sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur pag abot kan 2025 partner ngunyan pa lang igwa na po sinda nin mga plano igwa na nin mga plano mga tugang na saro sa mga tatauanin na doon. Kaya congratulations po duman sa mga napili na mga bagong opisyal kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Biroon mo yan, dati-dati mga tugang, dati-dati partner, ang mga taga-Ringconada, dai po yan nagpapartisipar. Dikit lang ang nagpapartisipar sa parte kan na eleksyon kan KBP. Ninuli ka na waranin na trust, na waraning kumpiyansa sa parte mismo ka nagtutukaw na ka nagtutukaw ngunya na mga tugang na
official kan na KBP sa laog kan Camarines Sur nagpartisipar po mga tugang. Nagpartisipar an ring kunada partner and ipinahiling ninda an sa indang busis na daisinda kontento daisinda uyon kan mga nangyayaring unyan sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas digdi po sa liderato ni Ron Ino na mga tugang. Kaya iyo po yan nangyari. So majority and unanimous decision kan magkaigwa po nin eleksyon gabus nagbuto mga tugang kay Station Manager Bibot Calya as a chairman kan KBP Kamsur, kay Vice Chairman Rick Arnido bilang iyo mananda Vice Chairman kan KBP sa Camarines Sur. And duman sa iba niya mga opisyalis. So congratulations sa indong warin ng blowout. Warin ng blowout. Dapat may blowout. Sa mga opisyalis niya to, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Aberaw tayaong kaya sa linya si mga pagiribat sa luwas kunong tagunan na sa indang mga impormasyon. BBS Basta Bareta, sigurado. Pasadahan ta daw po ang linya magali kay Buso ka Isminda. Buso ka marhay na aga sa imo kamen. Marhay na agaman tabi Neil, salamat sa mga parantabay. Happy New Year. Happy New Year sa imo. Sa imo. Garo masiramon anda ikana anda inot nag-blow out mo niyan. Garo masiramon ang pansit diyan Duwang manager nakairibat. Igwapang pansit. Igwa. Very good. Ika kay nakaduwa ka ng attempt mo dinadagos. Ratchan. Bueno, i-continuous na ining mga naudlot kung duman sa ginibong press conference sa kanakaaging weekend. Yaon man ang provincial head At ikuyin mo, ipaliwanag mo anong press conference press conference ni mapadapit sa awareness sa paggamit na pagbawal kang paputok and kampanya na iwasan na ang magamit ni paputok. Tanganing tanda mo kan 2020 na igdi sa intirong Bicol region Bicol region 8 lang ang nabiktima. Ito kaya panahon ng pandemya. Oo. So kang taon ano yan? 2020. 2020. Intirong Bicol region 8 lang ang nabiktima ng paputok. Yes. Intirong Bicol. Pero ito kang panahon, kasagsagang kang panahon ng pandemya. Okay, kan magbalik, nagtaas na naman. And ang pinakahuri kan last year, naka-record kita ning nasa, basta damot-damot kan last year, sa target ngunyan kan Department of Health and Composite Team, arukan Bureau of Fire, and mga hospital. Dahil na madagdagan si Aro itong bilang kang last year. Kaya lang yan, nagpapalo na baga ang mga nagkapurutukan, pero ang kadaklan buga. Naging kausa. Pira na sa report kan DOH. Gabos 13 na si pinakahuring countdown. 13, Bicol, wide. Bicol region yan. Pero sa 13 na yan, ano dyan tabi nil, ang siyam dyan, buga. Oo, buga. Pira sa Kamsur in Naga City dyan. Igdi sa Kamsur in Naga City, ang record igwa na kita nin 5. 5. Kabali dyan ang Naga City. Naga City kabali. Pag sinabi... Actually, yun sa pigdarara sa BMC. Sa pigdarara sa BMC. Ipadangog ta si partisipasyon man kan na Bureau of Fire. Pero ano ang dapat na inot na gibuhon kan sarong persona o kan pamilya kan sarong persona na naputukan kan mga araw kaning si ano ba naman si mga pahayag ngaya ang dapat ngaya kung naputukan kung may lugat hugasan tulos. Hugasan tulos. Oo. Kung mayo pa baga si rescue hugasan tulos ning sabon na tubig tapos na may sabon. Kung nagdudugo ngaya tapalan ngayon ng tila bago mag-abot ang rescue man di kuya naampat na si si pagdurugo nabawasan na si chemical. Pag-abot sa kung grabe si tama yun nga nito hugasan and laganin tela gakudan ning yan
patuson, tapos darahon sa hospital. And kung garo lapnos man lang tabi nil, kung igwa man lang ning clinic o kaya anong apod kani atong RHU. sa munisipyo, RHU. Rural Health, darahon na lang yung sa Rural Health Unit, bako na sa BMC, tanganin ngayang, ay mga gasgas ngayang yan, kaya na ngayon kang Rural Health Unit. Bago pa man pala, Pero may koordinasyon na sinda sa mga... Ay, nagkaigwa na da sindaning, takang nakaagida kay bagang mga panahon, ang napapano, ang BMC, miskin ngaya, nadalsuan lang kang, quitis, dinara na sa BMC. Problema kaya ang mga RHU kaya na sarado man. Ay, nangunyang kan DOH, dapat bukasin da. Bukas, dapat Oo. sa nood mang banggi, dapat bukasin da mag-aga. Igwa dyanin doktor. Oo. Igwa nin Takon nurse, minsan, doktor. Pero kung dakula ngayon ang damage na dinara sa Rural Health Unit, dumana, dapat si Rural Health Unit iyo ang marekomenda na darahon na sa Picol Medical Center. takon Lalo na minsan kung may kaya busuka, tatahion. kung minsan kaya busuka, nagdadakulan na pasyente sa BMC, ninulita pirinto ang mga RHU. Ay, day na dangon yan. Sabi kan Department of Health. Dapat, Dapat ang gabos dapat. na Rural Health Unit bukas sa panahon ngunyan ngayon nga kay puhang kamo kayan. Dapat. Oo. Kaya nagkaigwa pala sin dining meeting, clustered meeting sa kada distrito. Pigmeriting kan DOH and the BMC. Ang gabos na mga Rural Health Unit. Kaya manasindang ngaya, bagong taon ngaya, dapat ngaya, yaon nga kami sarong. Ngunyan dahil na yan mangyayari. And kaso nakaaging press conference, yaon ang Bureau of Fire, yaon ang DOH region, and ang Picol. Ang pinakadakulang papel digdi, taginipo digdi, BMC. Piraman ang doktor na naka-assign dyan. Tabaka, Ang doktor ni baka Daniel niya na dyan, naka-assign. nurse lang. Adai. Ang doktor na ang pinakadakol nurse, ang doktor na naka-assign sa Iwas Paputok, diyan sa Bicol Medical Center, 12. 12. Ay, very good. So, iyan dosing iyan, gabos yan da ma-report. May pang-aga, nood may pang-banggiyan. Oo. So, nood mang matanga, may anom. Oo, may pig-ator kami duman sa mga picture kami duman sa, dakulaon ang kwarto nila pigtagama. Iyan bagang new building. O sarong kwarto, igwa ng 27 bed, capacity duman sa mako-confine. Igwa maning 5 na itong mga itong pigpapaumayan lang. Receiving room. Halimbawa nga outpatient, magiging outpatient ka, papahingaluan ka lang, igwasin din 5. Pero ang 27 bed para duman sa makukonfine sa mga nganaan. So, 27. 27. Dakulang kwarto. Sa BMC lang yan. BMC lang yan. BMC lang yan. So, and si meeting nga ni, yaon duman ang Bureau of Fire, yaon ang DOH. Ipanagugtan mo ng portion kay ni yung si Attorney Hyacinth Granda Mirabi, ang provincial head kang kan fire. December 1, 2023 and December 26, 2024, 3 fire incidents caused by firecracker explosions resulted in significant property damage. As of December 26, 2024, the region has inspected 31 firecracker facility retailers, including 18 display centers and 1 exhibition zone. This highlights the enduring popularity of fire techniques among Bicolanos. Kasi naging tradisyon na po ito sa atin dito sa Pilipinas na tuwing Christmas and bagong taon, kailangan meron tayong mga paputok. So, ginawa namin to para maiwasan natin yung mga sunog sa ating mga residential areas and other establishments. Additionally, the widespread use of substandard Christmas decorations and lighting due to the affordability in the market significantly increases the risk of fire, particularly in residential areas. Public negligence and lack of awareness about fire safety practices further contributes to these incidents. As such, it is the agency's primary responsibility to promote fire safety education, enforce fire safety measures, and intensify inspections in identified high-risk areas. Strengthening coordination with other agencies is also essential. To address these challenges, a comprehensive implementation plan is necessary to support the agency's operations.
Ito na po yung tinatawag namin na Oplan Paalala, Iwas Paputok 2024. Yung operations, yung Oplan Iwas Paputok namin is consisting of 3 stages. Meron kami tinatawag na preparatory, then comes next the implementation, and the post-implementation. Yung sinasabi kong nagsisimula ng November 1 until November 30, yun ang tinatawag namin na preparatory. Then, mag-start yung implementation phase namin December 1 to December 30. Yung post-implementation naman yun ang sinasabi ko na January 7. So ano po yung ginagawa ng Bureau of Fire sa preparatory stage? Ito po yung mga ginagawa ng Bureau of Fire. There is strict implementation of pre-fire planning, fire safety, validation, and or ocular inspections of public places such as bus terminals, ports, and other places of assembly during the season. As early as November 1 po, nag-iikot na po yung mga kawinin ng Bureau of Fire sa mga public places like bus terminals. Kasi nandyan yung may mga maraming tao. Then sa ports and other places of assembly like malls. Then we provide instructions for the inventory of supplies and equipment for capacity assessment of resources. Napaka-importante po na tingnan muna namin yung kapasidad namin kung kakayanin ba namin nagampanan yung trabaho namin sa military season and for the coming of the new year. Then we identify the possible deployment areas na pwede namin paglagyan ng aming mga miyembro. Then we have the procurement of information, education, and campaign materials. Ito po yung tinatawag namin na leaflets, flyers, and we give this to the people, to the community. Then we create the Regional Audit Monitoring Task Force and the D-Day Monitoring Team. Meron po kaming ginagawang committee para dyan na magmamonitor lang talaga sa mga pwedeng mangyari sa Yuletide season and Christmas season. Then we also activate, gaya ng sinabi ko, we will be activating the regional and provincial emergency operation centers. Sila na yung taong nakatutok sa mga pangyayari at nagbibigay kami ng situational reports every 6 hours. Then we raise the alert status into full alert status, we call it Code Red. Nag-start po ang aming Red Alert on the 15th day of December until the 2nd day of January the following year. Meron po kami 100 deployment of all assets during Red Alert. Then, we deploy our personnel and apparatus. Ano po yung mga apparatus na tinatawag namin? Hindi po yung apparatus na ginagamit natin sa operations. Ito po yung tinatawag natin na fire trucks, ambulances, and patient transport vehicles. Okay. So yun yan, Busuka. Yan na si part kan Bureau of Fire yan. Pero si attorney. sa kabali naman tabi Si attorney, ano yan attorney ngayon? Ano yan sa Bureau of Fire? provincial head kan Bureau of Fire. Provincial head? Oo. Digdi sa Kamsur? Provincial director. Provincial director. Oo. Oo. Attorney Hyacinth Grahida. Grahida. Oo. And kabali rin sa pinangapudan tabi nil na sa publiko kung sa mga namamanwaan niya to kung may nakahiling daning mga nagsulo nin guma maigot na ipinagbabawal ini tabi nil magsulo nin guma and kung igwa daning mahiling i-report tulo sa Bureau of Fire ta kabali yan ngayon sa dapat kaya na sinda mismo naglilibot bako lang naglilibot sinda bako lang stationary duman sa may paputok sa mga nagtitirinda bako lang duman sa nagtitirinda talagang may dapat igwa talaga diyan naka-stationary nga fire truck fire truck pero dapat kung duwa o tulo kung tulo ang fire truck ninda dapat si Saro stationary dyan sa may stationary sa sendang istasyon. Kung may mga call, kung may mga apod. Tapos may nagrorunda. Yan, itong saro takong tulo, nagrunda.
Oh, yan ang gibuhon kanda Bureau of Fire Hindi ba Protection. sa naga yung ginigibo, nagaharubay, pagkakabanggi, naglilibot. Oo, dapat naglilibot. Oo, may gamit nila itong soundtrack ba ganinda. Iyo na Ang sabi ginagamit. bawal Sa- yan, sa- bawal. Sa pili, naagihan ko iyo man. Iyo, ta tulo duman ang fire truck Naglilibot itong garosadit nindang fire truck. Iyo to ang nag-iikot, ngaya ka si mga mabarakal po ngayon yung paputok. Siguraduhin lang ngayon na sa... Iyo, may darang megapon. Baka umigapon. Nakakabit na ba ganyan? Naka-record dyan sa na. kuya Naka-record na. Oh, naka-record na. Na pwede ngayon magpaputok ngayon sa designated fireworks area. No, bawal nga yung ano to, bawal nga yan pagsulo ng mo kung guma. ito pati buga baga na recorded na. Pero sa Indo kadakol pang nadakop. Pero sa pili, ilimanta. Matatagas. Ay, numero unong matatagasan pa yun dyan. Ayun na to. Ano, matatagasan pa yun talaga kaya na pag sinabing bawal, sige pagiraray. Iyo mga yung pastor, kayo ano, pa. tatagas kan pa yun dyan. Ano, kumbaga sa ringkunada, sabi ni... 13. kumbaga sa ringkunada, sabi ni pastor, laka kusung. 13. Nadakop sa ito sa pili. Makonselo pati si ibang nagkadarakop, nagkaberedyuhan baga ng si mga aki. Pinagmamalaki pa din ni Aram, si pulis na pigpapahilingan ninda, yun na pala si recover kay itong bukan ninda. Dapat kaya na ang kinakastigo dyan, si mga magurang. Pigdadara sa barangay, piguhulitan kay banan ang magura. Yan ang ginikipon ninda. Dapat si mga magurang bilang pagtao ninda pinalida digdi sa mga aki. Pero may warning na tabi nil. Ning huli digdi sa dakol na nabiktima nin buga, nag-warning na kung baga kay ni saro ng Republic Act ang panahon pa ba ni Duterte. Saro Sa ng mga lay. aki Saro na sarong lay. nakadisgrasya ning kapwa aki ang kakasuhan ang ina. Oo. Dahil na pagkasuhan na ang ina na disgrasya na nga ni. Ang dapat diyan sa ina iyo na mismo parabuson dyan sa barangay ninda. Magkakaigwa ning pagrabo sa barangay. Iyan ang kikipuhon. Community service. Community service. Oo, iyan ang dapat sa magurang. Community service. Mga duwang aldaw o tulong aldaw na mag-community service dyan sa parte mismo kan barangay. And aramon kan magurang kung sa inagbakal itong aki ninda. Tanganing ang kasuhan, itong nagpabakal. Si Sanaga, baga nahiling mo si Sanaga, nagpabakal online. Yan. Ay, pili ito. Ay, sa pili ito. Sa pili. Tama, sa pili pala. Duman saan na yan? Ano yan? Nagpabakal online na entrap. Na-entrap, duman sa may gasoline station. Yo. May dara-dara pa ding apat. Dayara, pulis pala si Saya ka transaction. Iyo. Patalman ninyo. 300 pesos man pala ng saro. Patalman ta. Online iko yan na aram ng Bawal. aram ng ko yan Ay, duwa tulos pala ng kaso ka to. Ano? Cyber and violation kang itong Republic Act na nagbabawal digdi sa buga. Ning Firecrackers Act. Firecrackers Act. Duwa tulos pala ng kaso ka to. Na-file na pati. Na-file na pati si kaso. So, aram niya ng bawal, nag-online pa. Nag-online. Bali-baliw na nga. Duman yang ka, pastor. Sa New San Roque yan. Duman ka, pastor. Duman ang meet up sa kuyan. Sa Bicol Gasoline Station. Duman. Yung gayo yan ang nagiyan ni pastor. Okay. So, yan ang tabi nila sa collocation. Balik sa imo. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi busuka ka na sa imong heras na impormasyon na mga tugang. Sumaray daan na taigwanin na dusi. Sana itong dusing mga doktor yaon ito ba kung iasa lang sa mga nurse. Partner? Aram tama na may kapasidad ang nurse na mag kuyan kayan. Pero mas maurag kung doktor, kunyaon ta siyempre pagwakwak yan, partner, nagbururak si kamot mo, guguruntingon yan, operaw na, mga tugang, kaya duman sa mga kababayan ta, ingat-ingat, sa Department of Health man, sa mga rural health unit, kaya mga tugang, kung nihilingon mo, pag-araw kanita, palibasa mga tugang, kuya, ngunya na panahon, holiday, mayo manin laog, mga rural health unit sakop yan kan LGU
sakop yan kan LGU. Sumayo sindanin na mga laog ta holiday. So dapat bukas man, pasensya tayo si trabaho kan na mga yaon sa rural health unit, pasensya kita ngunya na panahon kung may trabaho kita. Anyway, iyan na kukuyan man yan may overtime payment kamo kayan partner, pastor? May overtime payment baga kamo kayan and obligasyon nindo yan bilang kamo po yaon sa parte mismo kan pag-assiste kan mga salud kan sa tuyang mga kababayan. Ang problema, mga tugang kaya naglulubo, sinasabi nga, dakol ngayon dinadara dyan sa hospital. Si mga rural health unit kaya mga tugang, pirinto, mahayo nin mga tao, palibasa holiday, kaya dapat digdi, an alkalde kan kada banwaan digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur and Bicol region o kung sa inpaman mga tugang may pinapaluwas na memorandum ana alkalde ng Antig kamong mga empleyado kan na RHU Rural Health Unit, lalong-lalo si mga nurse. Dahil man gabos, dahil guwaman niya iba dyan dahil man talaga connected dyan sa parte mismo kan pag-dual nina serbisyo. Dahil guwaman nina, iba dyan nasa record department, iba dyan kung dentista, So, ito lang mga nurse, doktor, mga tugang, so dapat yaon. And bukas, an pharmacy kan LGU partner bukas an pharmacy kan LGU takon may kinakaipuan manin na bulong diyan itong mga pamagol na iyan so makakadalagan tulos sa tuya po nga mga kababayan ani ba kaya sa mga burbanwaan na mga tukang palibasa holiday and aramay man na nagpipintuan mga pharmacy. Pero itong sa LGU, igwa dyanin na pharmacy sa LGU, dapat bukas ito. Kabali na ka na rural health unit. So, may mangyari man yan sa Mayo, mas magayon nga ni kung Mayo nin mangyari, pero alertado kita, may tawo kita. Yan ang maray kayan. Takon minsan po mga tugang, an iba niya itong mga kababayan, hali na po ngayon kami duman sa RHU, maayo ngayong tao, pinto ngayon. Kaya nagdaralagan sa parte mismo kan Bicol Medical Center. Yan po ang perming reklamo kan sa tuyang mga kababayan na dapat mabago na ngunya na panahon. Mabago na. Takon dai po mababago. Arong manggiraray ken ang sistema. Si mga naputukan, idadaralagan man giraray sa Bicol Medical Center. Maraysa na kung may mga district hospital. May infirmary hospital. Paano si mga maayo? Maray dyan sa lugar kan Tinambak na may infirmary. Dyan sa Partido area may district hospital. Dyan po sa pero yaon sa Guwa. Paano kung maayo sa Ocampo Igwa may district hospital dyan. Ang ibang mga banwaan, maayo man po nina mga district hospital, so dapat dyan bukas ang RHU. Tanganing kung in kaso igwaman ni nalugadan sa paputok sa pagsabat kan bagong taon na mga tugang, igwanan in first aid na itatao duman po sa lugadan and kung iyan po kaya man lang nabulungon dyan, di dai naman dyan sa Bicol Medical Center. Pero kung di kaya, natawanan first aid bago pa man na idara po dyan sa Bicol Medical Center. Yan ang nakarayan kan burukas ang mga rural health unit digdi po sa satuyang lugar. Ngani na digdi po mga tugang daiman si mga maina-inaan man ang pasyente dyan sa Bicol Medical Center pero mas magayon ka ini ang pinakamagayon ka ni tanganing mayo nin pasyente na dadaraon dyan sa Bicol Medical Center iyo po na dai maggamit nin paputok partner dai maggamit nin paputok iyan ang pinakamaray kaya na mga tugang and syempre ang pinakamagayon kan ang pinakamagayon kan pastor para mayong magpaputok sa aga mag-uran. Mag-uran. Araw kang Pasko, ilingon mo,
kampas ko, sabi ko baga sa imo pastor, alas 10 mauran. Nag-uran ba ka talaga? Ano? Sa aga mauran, ha? Mauran na naman. Di tranquilo, ha? Pasensya si mga paratinda ning paputok, asin pasensya sinagbakal ning paputok. Mauran na naman sa aga, partner. Sabi kan Pag-asa, bako man ako nagsasabi, ang Pag-asa ang nagsasabi mga tugang na magiging mauran sa aga. Kaya ngunyan palangani, day pangani, ngunyan palangani, mauran na. Mauran na mga tugang. Ang sabi pa kan na Pag-asa, mag-ingat, at magiging mauran. Pero mga tugang, ngunyan, dakul ang mga aksidente. Saro pa yan. Sa mga rural health unit, pwede ito mga na-aksidente, bako sa paputok, mga aksidente sa bihikulo, kung bako man na fatal ang mga tama, imbis na daraw sa BMC, dadaraw na dyan sa inda. Kung bukas an sa indang mga opisina, nood mang matanga. Bako lang matanga, siyempre, mapuon yan mga alas 6, dapat bukas na yan eh. And siyempre, mga tugang, mag-ingat. Taaram niya to padagos, base sa record, partner ha, pulisya, nagluluwas mga tugang, nadigdipo sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, kadakol aksidente na nangyari. Sa laog sa nanin na pirang aldaw, duwang aldaw, mga tugang, sa aksidente piraan binawian po nin buhay. Dakul an na-i-record na aksidente dyan po sa party mismo kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur. And girumdumo nindo na sa kada po mga tugang pagtatapos kan taon, perming may nare-record na aksidente. Kaya dumampo sa satuyang mga kababayan, taga-ingat po mga tugang kan na pagpapadalagan kan sa indong mga bihikulo. Lalong-lalo na kung nagbabagunas an na uran. So, mahal nas an tinampo. And ang sabi po, kadaklan sa mga aksidente ngunyan na nangyari, asin may mga binawian in buhay, mga human errors mga tugang. And iyan, kapabayaan ka na iba na nagmamaniho. Si iba reckless ang pagmaniho, si iba man dahil na-check an sa indang mga bihikulo. Dahil na-check an sa indang mga bihikulo kung tama, kung maray-ray pa asin na pwede pa na ibiyahe ni na harayo. So iyan na kadaklan, mga human errors nangyayari po sa aksidente na na-record ka na BMC. Biroon mo sa pili, partner, sa pili tuluan ka dan, sa aksidente. Dyan po sa San Fernando may saro, duwang aldaw lang yan na partner. May saro, pero bako lang yan na mga tugang na nangyari sa pili, kadakol pa nin mga lugar digdi po sa laog ka na sa tuyang probinsya. Ang nagka-araksidente, ninuli po kan mga human error sa mga tugang. And ang iba dyan, ina-check na maray, sa indang mga bihikulo. So, pwede yan maibitaran na mga tugang kung magiging maingat kita, as hindi kita mapabaya. Kasino man lang mag-check kan mga bihikulo. Partner? Pastor, kasino man lang yan i-check mo sa imong bihikulo. Okay na nga preno? Okay na brake o cambio o kung ano pa ang gulong ayos nga so kasino man lang yan mga tugang tanganing makalikay. And ang gabos dapat apwera ka na check mo na si mga bihikulo mo, kinakaipuan luway-luway kan pagpapadalagan. Ingat sa pagmaniho. So iyan ang dapat nagibuon kan sa tuyang mga kababayan. Good morning ki Sir Luis Rivera San Jose Jr., ki Mick Buluboy Mura, good morning. Ki Mama Lydia Rodrigo, good morning. Ki Mama Maylin Di Matera, maray na aga po sa Indo. Asin marhay na aga man mga tugang ki Papi Santos Bubis, marhay na aga po sa imo. And marhay na aga man mga tugang, marhay na aga man po ki Sir Nausid Disina,
ki Ma'am Juan Minya Martinez, ki Ma'am Rowena Rilucano, marhay na aga po, ki Ma'am Chirilo Isangong, marhay na aga po sa Indo. So Happy New Year po sa Indo ha. Ingat-ingat mga tugang. Ingat-ingat, tangani pong matapos ang taon, mayo kita nin aksidenteng masabata. O otronta, pag minatapos po ang taon na mga tugang, dakul ang nai-record na aksidente. Sana mag-ingat po tanganing di ka mo makabali sa mga na-record na na-aksidente sa pagtatapos ka na taon. Iyan, taon-taon bagay ang partner, taon-taon yan na i-record mga tugang na dakul ang na-aksidente pag papatapuson ang taon na mga tugang. So, inabot kami nin oras nin pamamaaram, di po sa laog ka na programa, dahil niyato na to ka ritong mapadapit ki Dr. Rosie Rizal. Kuta na partner, nag-research kita, kaya lang mga tugang, sa aga ba ka pwede pa? Pero pastor, fake itong na-research mo kay Dr. Rosie Rizal. Taan sabi ni pastor, mga tugang, iniistorya sa ko ni pastor, 133 da nagadan si Rizal. O 103? 103 da. 103, partner. So gustong sabihin, mga 180 na ang ina ni Rizal, buhay pa kadto. kang magadan si Rizal. Duman sa research ni pastor, fake news ito pastor, sabihin mo, fake news ka man. Ikaw ang tig, nagpapadara ka, nagre-research si antig ko kambuhay ni Rizal. Sabihan mong kastaan mo man yung tig na 103 na ganun si Rizal. At 35 anyos lang. Gusto sabihin, mga 185 buhay pa si ina, tayaon doon sa lunita si ina ni Rizal. Kaya fake news, partner, sabihan mo to. Bueno, mga tugang, bago kita magpaaram, uyapuan sa tuyang Daily Bread, iniyo po, pasalamat niya to sa mahal na Diyos, kita po giniyahan na matapos po an sa tuyang obligasyon trabaho ngunya na aldaw. Uyapuan sa tuyang Daily Bread. Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Amen. Mga tugang, salamat sa mahal na Diyos. Salamat sa Indogabos sa pangaranggan sa tuwing nakaibanan sa Engineering Department, si Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Salamat po mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.